Yes, at ngayon mga kababayan, siguro sasabihin ng iba, may kopya ba kayo ng CCTV niyan? 'Di ba? Maipapakita ba ng Senado yung footage kung saan kasama talaga ni Robin Padilla etong si Senator Bato? So ngayon, mga kababayan, speaking of CCTV, nagbigay na po ng pahayag eto pong si Jinggoy Estrada patungkol po dun sa issue na kung saan ay pinag-usapan ng mga kababayang Pilipino po natin yung video niya na kumakalat na kung saan sinasabi niya na itago daw yung CCTV footage. So ngayon, sabi po dito mga kababayan sa 1PH, itago ninyo yung CCTV. Mariing pinabulaan na ni Senator Jinggoy Estrada ang mga lumalabas na malisyosong interpretasyon sa kanyang naging pahayag matapos ang kaguluhan sa Senado nitong Miyerkules ng gabi May 13. Gate ng Senador, ang kanyang pahayag ay nangangahulugang isecure o pangalagaan ang footage para magsilbing ebidensya. Sa gitna ng kaguluhan, agarang ipinag-utos ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pag-secure ng CCTV footage habang maririnig din sa video ang pagtatanong ni Senator Loren Legarda kung saan nahagip ng CCTV. Ang pangyayari, ang konteksto ng usapan ay malinaw, direkta at walang anumang bahid ng ibang kahulugan, paliwanag niya. Binatikos din ni Estrada ang ilang media outlets at online platforms sa umano'y reckless sensationalism mga kababayan at pagbaluktot sa katotohanan. Dapat kasi mga kababayan, inaayos nila. Kasi unang-una, magkaiba naman talaga ang kahulugan ng itagot pangalagaan. 'Di ba? Magkaiba talaga mga kababayan 'yan. Kasi ang pagkakasabi niya, ano ba 'yung pagkakasabi niya? Itago mo 'yung mga CCTV footage, 'yung mga CCTV. Itago mo. Magkaiba 'yung itago sa i-secure. 'Di ba? Magkaiba 'yung itago sa ingatan mga kababayan. So anong iisipin dyan na mga kababayang Pilipino po natin? Pero yung maganda dito, at least kahit papaano, niliwanag niya. Ngayon, hindi rin may iwasan na mga kababayang Pilipino po natin na isipin na baka nga naitago na. Kasi nga, hanggang ngayon wala pa silang inilalabas mga kababayan na CCTV footage dahil kung nasa tama talaga ang Senado at wala talagang drama, dapat una pa lang inilabas na po nila para patunayan mga kababayan na wala talagang drama. Katulad nung ginawa nila na paglalabas ng CCTV footage kung saan tumatakbo etong si Senator Bato. Di ba ang bilis nilang inilabas yun? Pero bakit sa mga ganitong klase ng pangyayari, mukha po atang natatagalan ng Senado. Pero anyway, basahin po natin itong quote-in-quote na sinabi ni Senator Jinggoy Estrada. Sabi dito, kung pagbabasihan ang real-time footage nakuha matapos ang shooting incident, malinaw na ang aking sinabi ay pagsang-ayon sa naging usapan na i-secure at pangalagaan ng CCTV footage na maaaring magsilbing mahalagang ebidensya. Yan po yung sabi mga kababayan ni Senator Jinggoy Estrada at dahil nga po dyan naging usap-usapan yan at talagang pinag-usapan ng marami nating kababayang Pilipino at yung iba hindi may iwasan na sabihin na nakakahiya ito para po sa Senado mga kababayan. Dahil kung ang pag-uusapan po natin ngayon ay speaking kahihiyan, talagang ito yung isa sa pinakamatinding kahihiyan na nakita po natin na kung saan ayon po dito kay Alejano, ito daw pong si Senator Bato ay naging katawa-tawa daw po at naging pulutan sa mga GC ng PMAers mga kababayan o mga kasamahan niya na nasa sa PMA. So bakit daw mga kababayan? Ito pakinggan po natin. Sa FM Manila kay PMA alumnus, former Representative Gary Alejano. Mariin itong sinabi na na-degrade umano ang solemnity o kabanalan ng PMA hymn matapos itong maiugnay sa isang personal na issue. Kaya hindi na ito dapat basta lang kantahin kung saan dahil karaniwan lamang itong inaawit sa alumni homecoming at mga formal na pagtitipon at bilang paalala sa mga mandato at sinumpaang tungkulin ng wait lang, may nag-comment sabi dito, Jake, may bago daw Senate coup sa Lunes. Sino kaya babaligtad sa 30 na Judas? Sabi si Kiko daw, iboboto si SP. Okay lang kahit hindi ulit si Tito Sen. Basta bumalik sa kanila. Ang pagkakaalam ko may 3 daw na babaligtad 3 daw pagkakaalam ko. Pero hindi pa confirm yun mga kababayan.
At hindi pa rin naman confirm yung mangyayari sa Lunes. So abangan natin kung ano yung mga mangyayaring kabanata dyan sa Senado. Ang mga nagtapos sa akademya. Hindi ito kinakanta kung saan-saan lang. Kaya parang na-degrade yung solemnness at saka meaning ng PMA Alma Mater song. You know, personal na issue niya yan eh. Ang sa amin naman, alam nyo, ito yung trademark dapat ng isang PMAyer eh. Kaya mong sagutin ang consequences ng ginagawa mo. Kung tingin mo na medyo may violation of the law or tawag namin dyan, take life, kung merong konsekwensya na harapin mo. Tama. Dahil dito mga kabrigada, Grabe to, nakakahiya to nangyari kay Senator Bato. 'Di ba? Tama din yung sinabi mga kababayan ni Ombudsman Boying Remulla. Dati kang PNP chief. Bakit hindi ka humarap sa pananagutan? Bakit hindi mo patunayan yung sarili mo? 'Di ba kung wala ka talagang kasalanan, PNP chief ka pero tumatakbo ka sa naging PNP chief ka pero tumatakbo ka sa pananagutan. 'Di ba mga kababayan, nakakahiya po 'yan. Ngayon, pinagtatawanan daw siya. Sabi po nitong si Alejano. Anyway, tuloy pa natin. sinabi ni Alejano na para sa ilang PMAers, naging katawa-tawa ang naturang pagkanta ni Bato at nauwi umano sa biruan o pagiging pulutan sa ilang group chats ng mga alumni. Nako! Pero kasama rin ako sa iba't ibang group chat ng mga PMAers. I cannot really represent them. Pero ang nakikita ko, nagiging katawa-tawa ngayon si Senator Bato para siyang iyakin na naghahanap ng suporta. Actually, katawa-tawa ang nangyari. Na parang crying baby siya na humihingi ng tulong. Nagiging pulutan siya sa group chat tuloy ng mga ibang mga PMAers. O, ayan. 'Di ba? Biruin nyo, naging crying baby daw si Senator Bato. Naging katawa-tawa daw at naging pulutan daw sa mga group chat ng PMAers, mga kababayan. Yan ang nga po ang sinasabi ko. Kasi for the first time in the history ng Pilipinas na ikaw ay naging PNP chief, tapos nung nakakita ka ng arrest warrant na ang magsaserve sa'yo, dalawang babae, bigla kang tumakbo ng mabilis. Tapos nung nadulas ka sa hagdan, nag-imbento ka ng kwento na sinasabi mo na ni-wrestling ka. Doon pa lang sa point na yun, mga kababayan, katawa-tawa na eh. Kasi yung senator na inaasahan natin magsasabi ng katotohanan, lumalabas na fake news peddler pala. Di po ba? So ngayon, ang maliwanag dito mga kababayan, bukod sa naging katawa-tawa, etong si Senator Bato de la Rosa, maliwanag din na tinulungan ni Senator Robin Hood Padilla at inamin naman mismo nitong si Aplaska na tinulungan talaga ni Senator Robin Hood Padilla itong si Senator Bato para makaalis sa Senate premises, mga kababayan, o para makalabas ng Senado ng ligtas at hindi na mahabol ng mga otoridad. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang comment at opinion po ninyo, hingil po dyan. Comment below na lamang po ha kung ano po masasabi nyo. Hingil po sa usapin na yan, mga kababayan.